A day in my life as a student dito sa South Korea. Eto na nga ang ikalawang linggo ko sa pag-aaral at ngayong araw din ang last day ng level 0. Kaya next Saturday ay level 1 na ako. Every Saturday nga pala ang klase ko kaya wala tayong pahinga. Pero ayos lang dahil natututo naman ako. Magagamit ko din naman to sa araw-araw na paipag-usap. Ganon talaga. Walang madali kaya kailangan natin mahasa sa pagsasayta dahil ako din naman ang mahihirapan. Maaga nga pala ako nakarating kaya dating gawin ay tumambay muna ako sa 7-Eleven. Palipas ng oras para kahit paano ay hindi tayo mabagot. Nakita ko na nga din ang ibang mga klase ko sa K+. Kagaya ko ay maaga din sila. Sa K+ nga pala ay bawal malate dahil ibabawas iyon sa oras na kailangan mapunan. At kung lagi kang late ay maaaring bumagsak ka at hindi ka na makaproceed sa next level. Sabi ko nga bawat level ay may kailangang oras na dapat pasukan para makaproceed sa susunod na level. Para nga ako nag-aaral lang sa school. Bago nga mag-umpisa ang klase, nagkaroon muna ng activity kung saan may pinapabasa sa board, tapos meron din quiz na kailangan sagutan which is good naman para din malaman kung may natutunan ba kami nung last session. Siyempre meron din naman. After nga nun ay nag-proceed na kami sa next lesson which is yung double consonants. Ito nga pala ang double consonants, bali 5 character lang siya. Kung natatandaan din ninyo ay meron din combined vowels ang Korean alphabet na pinagsama para mga buo ng vowel pero halos pare-parehas lang. Pag binibigkas magkaiba lang sa kung paano ito sinasabi. Ang gulo, di ba? After nga ng lecture ay meron ding writing para matuto kami sa kung paano sinusulat ang bawat character. Advantage talaga sa atin ng mga APS worker dahil pinag-aralan na natin to sa Pinas. Kaya parang review na lang to. Siyempre sa susunod na mga level ay pahirap na ng pahirap dahil nga related sa culture ang pag-aaralan sa KIIP. Next discussion namin ay tungkol sa patchim. Ang ibig sabihin ng patchim ay ang final consonant sa isang salita. Nagbabago lang ito kapag binibigkas. Sa pagsusulat kasi ng Korean words ay mayroong mga rules. Ito nga pala ang mga pattern sa pagsusulat ng Korean words. Sa consonants and vowel ay ganito sinusulat. Halimbawa, sa, consonant and vowel. Para hindi malito sa pagsusulat, tandaan nyo lang ang vertical vowels like aya, oyo. Ibig sabihin, lahat ng consonants ay lagi nasa left side, tapos ang vowel naman ay lagi nasa right side. Next naman ay consonant over vowel. Halimbawa ay ang ko, consonants, tapos sa baba naman ay vowel. Para hindi kayo malito sa pagsusulat, tandaan nyo lang ang mga horizontal vowels like oyo, uyo. Ibig sabihin, lahat ng consonants ay nasa itaas, habang nasa baba naman ang vowels. At ang panghuli ay ang patchim o yung tinatawag na final consonants. Ganito sulat ang pattern para sa final consonant. Halimbawa, pop, consonant, vowel, consonant. Lahat na nasa ilalim ng consonant and vowel ay final consonant o mas kilala sa patchim. Sa patchim naman ay may rules of pronunciation. Nagbabago ang pagbigkas ng isang salita dahil sa patchim. Ito nga pala ang initial consonants, pero once nasa final consonants, ito ay halos magkakapareha na lang ang maririnig mo. Kung sa initial consonants ay sobrang dami, pagdating sa final consonants ay 7 na lang ang maririnig mo na letter. Medyo hindi ko na lang muna lalawakan ang pagpapaliwanag, pero kung aaralin mo ang salita nila ay maiintindihan mo. After nga namin pag-aralan ang patchim at rules of pronunciation, ay kailangan namin sagutan ang mga activities na nasa libro. More on writing lang naman para masanay kami sa pagsusulat. After nga nun ay natapos na din ang lesson about alphabet ng Korean. Kaya next level ay more on conversation na kami. Pinag-aralan nga din namin ang iba't ibang mga common phrases na maririnig mo sa araw-araw na conversation. Napaka-importante kasi na matuto lalo na at gamit na gamit sa araw-araw na pakipag-usap. Around 5:30 nga ng hapon ay natapos na ang klase. At syempre next level na tayo next week. Kaya samahan niyo ulit ako sa pag-aaral. Annyeong!